nasa speech si VP Sara para to prevent her from running to Well, anyway, alam naman natin kung ano ang unang pronouncement ng ating Pangulo. Sa una, of course, hanggat wala pa yung mga impeachment complaints, hanggat maaari ay huwag na sana matuloy. But since nandiyan na, at hindi naman niya hawak, of course, ang Kongreso, dahil meron tayong separation of powers, hindi siya makikialam, hindi siya kikilos kung ito man ay matuloy o hindi matuloy. So, kung ang sinasabi lamang nila ay para ma-impeach si VP Sara, well, kanilang opinion yon. Ito talaga naman ay nakikita natin kung saan sila gumagawi. At ito ay sa lahat ng kanilang mga rallies, makikita natin ang paninira nila sa pamahalaan at sa Pangulo. So, alam na natin kung saan ang punta nila. Gusto nila ulit makuha ang power, ang authority. Ang allegation po is they are veering towards dictatorship, referring to the Yes. president. Ang una kong sinabi dyan noon ay anong ebidensya? Paano mapapatunayan? At tulad ng sinabi ko, hindi tayo pwedeng maniwala sa mga pang-iintriga lamang na walang ebidensya. At ito naman, siguro naman ay natatandaan ninyo, nung panahon ni dating Pangulong Duterte, inamin niya, piskal pa lang siya, expert na siya sa pag-intriga at pagplanta ng ebidensya. Siguro naman napatunayan na natin yan sa panahon ni Senator Leila de Lima. So ano pa ba ang ating i-expect sa dating Pangulong Duterte? Gumawa ng intriga, magplanta ng ebidensya. Thank you. Salamat. So, Ginong Pangulo, nung mayor po kayo ng Davao, do you confirm the existence of the Davao Death Squad? No, sir. Lahat itong sa right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo niya, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Come again, sir?